Magandang araw sa ating lahat dyan. So ngayon, nandito tayo para matuto, di ba? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung step by step, yung sa home tab ng Microsoft Office natin, yung Microsoft Word Office natin. Yung mga ribbon sa home tab. So malalaman natin yun ngayon sa araw na ito kapag ikay nakatutok hanggang sa huli. So una, mag-subscribe po muna tayo para sa mga susunod pa nating tutorial. So una sa lahat, dapat yung computer natin, meron usually talaga pag nakakabili tayo ng mga laptop or computer, meron na talagang Microsoft Word Office na naka-install doon. So una, buksan natin yung Microsoft Word natin. Yan. So ito yung lalabas, yung home na interface niya. Ito, meron tayong blank document. Kung gusto natin ng ito yung mga other format ng default format ng Microsoft Word. Ito, kung gusto natin, so marami. Ito yung mga templates niya. Kung gusto natin i-open ng ganito yung gagawin natin. So more templates. Ito, marami pang iba dyan. Ayan. Napakarami niyan. So dito naman sa open, ayan. Pag meron tayong mga existing documents na mag-i-edit tayo, for example, may downloads tayo, so pwede tayo mag-open using nito. This PC na lang agad diretso, ganun, kung saan natin naka-open yung ano. So hahanapin lang natin. Hahanapin natin saan natin, for example, sa akin dito sa documents, maghahanap ako. So actually wala akong mga existing documents dito sa Microsoft Office. So, ganun lang. Kung saan nakasave yung i-open nyo na documents, doon nyo hanapin. So, po sa desktop, click nyo yung desktop. Or kung doon sa downloads, click nyo yung downloads. Tapos hanapin nyo lang. Tapos click nyo, tapos open lang. Ganun. And then, so ngayon, yung ituturo natin ngayon ay yung sa home tab natin. So, first, unang-una sa lahat, open natin yung blank document. Ito. Click lang natin, blank document. So, ito yung bubungad sa atin. Agad-agad bubungad sa atin yung home tab at saka yung mga ribbons niya. So, sa home tab, so ito yung pag-aaralan natin ngayon, yung home tab. Ano ba yung gamit ng mga iba't ibang ribbons nandito sa home tab na ito? So, meron tayong makikita dito na paste, merong format painter. So, meron tayong ito yung font natin. Ito. Nandito, pwede nating i-bold. May bold tayo. Mayroong italic. Mayroong underline. So, meron ito yung sizes niya. Sizes ng mga text natin. So, ito yung pag i-bigger size natin is a smaller size natin. Ito yung click lang natin. So, meron tayong style ng text dito. Ayan. So, ngayon, for example, so itong lahat, matututunan natin to hanggang sa find. Hanggang sa find. Or replace. So, first, for example, type ako, hi, ako nga po pala, ibibig letter natin yung pala, para mamaya, may matutunan kayo dyan. Ako nga po pala si Guwapo na, hindi Guwapo, wait. Ako nga po pala si Juan. Ganon, for example. So ngayon, for example, meron ka ng text dito. Kung gusto mong palitan yan ng font, yung style ng text, highlight mo lang ng ganyan, highlight. Tapos, punta ka dito, click mo to, click. Tapos, maghanap ka ng gusto mo dyan na font. Hanap ka lang. So, for example, ito yung, piliin natin na font, itong ano ba yung maganda? Itong Baskerville Old Face. Ito. So, for example, yan. So, ngayon, marunong ka na dito. Paano maghanap. Ayan. So, ngayon, dito naman tayo sa sizes niya. So, paano mo siya palakin? Ito lang. Ito, 12. Ganyan lang. So, meron tayong shortcut niyan. Click mo lang, for example, 18 mo. 18 mo, ganyan lang, 18. So, merong shortcut ng pagpapalaki niyan or pagpapaliit, pag-decrease at saka pag-increase niyan. Pwede rin naman i-click mo agad dito. Ganyan. I-click mo, pagpalakihin mo itong A. Pwede rin ito.
Click natin. Tapos, so meron tayong shortcut key dyan, guys. Yung shortcut key dyan, guys, ay so ngayon, dito tayo sa bold. Kung i-bold natin, click lang natin yan. Bold. Yan, bold na siya. So ngayon, for example, yung i-bold mo lang yung Juan. So highlight mo tong ibang text and click mo lang yung bold. Or, meron tayong shortcut dyan. For example, yung Juan, hindi na siya naka-bold. For example, Control B lang po. Control B. Yan. Bold niya, shortcut niya. So ngayon, kung gusto natin siyang i-italic, lagyan natin ng underline, click natin yung italic. Yan, italic. Or lagyan natin ng underline, ganun. Ganun lang. Tapos, ito yung sizes niya. So, pag ilagyan natin ng, for example, ng design, yung actually, pag nag-highlight kayo, lalabas na agad itong para hindi ka napupunta dito. Yan. Ito, anong gamit nito ay maglalagay ka ng mga text effects. So, for example, click mo lang yung arrow. Tapos, hanap ka lang. Pili ka lang ng gusto mo na effects. Ganun. Click mo yan. For example, yan. Diba? So, ganun lang. Tapos, pwede mong lagyan ng outline. Ganyan. More way. Ito yung outline niya. Ganyan. Napakasobra ng outline niya. So, ikaw lang mag-estimate ng lalagay mo na outline. Lagyan mo ng shadow. Yan. For example, mga ganyan. Pili ka lang. So, outline niya yung color. Lagyan mo ng kahit anong pili ka na lang. So, ganun lang, guys. Tapos, yung ito naman, anong gamit nito? So, ito yung pang change case natin. Click mo lang yung lowercase. Ayun. Diba? Napalitan na siya. So, ngayon, dito tayo sa color. Ano to? Text. Anong purpose nito? Text highlight color ito. So, ang purpose po niyan ay ganito. Pag i-click natin yan, kung gusto nating may color yung highlights natin, ganyan lang natin. Ayan. Yellow na siya yung color. For example, meron tayong i-highlight sa ating mga documents. For example, ganyan. Tapos naka-highlight siya. So, ganun lang. So, pag tatanggalin natin yung highlight na yan, punta tayo sa highlight, punta tayo sa no color, tapos igaganyan nyo lang. Ganun. So, igaganon lang. Tapos, click nyo lang ulit. And then, ito, ano namang gamit nito? Clear all formatting. I-clear all formatting niya, ibabalik niya sa dati. Ibabalik niya sa standard. For example, ito, naka-format ka, naka-bold ka dito. O for example, meron kang ganyan, meron kang mga, yung text mo na may mga design, ganyan. So ngayon, kung gusto mo siyang ibalik na sa dati, tatanggalin mo na lahat ng mga naka-format dyan na nagawa mo. Simply click lang nito. Clear all formatting. Kiklik lang natin ng ganyan. Simple lang. Yun. Babalik na siya, diba? Babalik siya sa dati niya. Mapupunta siya ulit sa calibre body na kung saan pag-open natin ng Microsoft Word natin, kung ano yung format doon, babalik sa doon, sa dati na yon. Okay, so ngayon, alam na natin to. So ito, pang change ng color ng mga text natin. For example, highlight natin to. Ito, naka-red na siya, naka-red. So, i-click ko lang tong letter A. Ayun, red na siya. Ayan. Gusto nating iba pang kulay, click lang natin tong arrow sa tabi niya. Yan, napakaraming kulay dito na pwede natin pagpilian. So, ngayon, black muna tayo. Ngayon, ito, yung bullet. Anong purpose nito? Ayan. Marami yan. Maraming style ng bullet yan. Ganyan, Merong arrow, merong check, merong parang 4 na dot dito, tapos merong ganito. Ewan ko ano ba to. Tapos merong may square dito, tapos merong bilog. So, yung dot. For example,
Sulat tayo ng city, General. General Santos City. Davao. Puro Mindanao yan kasi taga Mindanao tayo. Davao. Ano pa ba? Tacorong. So, for example. So, kung gusto natin ito, for example, ito, punta lang tayo, yung cursor, ipupunta natin sa gilid. Ayan. Kung gusto natin ibubulet yan, yung tatlo na yan, click lang natin ng ganyan. Click lang natin, ganyan. So, kung, for example, magbulet ka, ganyan. Pwedeng diretso na lang. General. Tapos, diretso na yan. Meron na yung bullet. Ganyan, Davao. So, ganyan lang. Ito yung gamit ng bullet. So, ngayon, kung gusto nating magdagdag na naman tayo ng text dito sa sa baba. Kasi pag mag-enter tayo, enter lang ulit. Enter lang. Ganon. Diba? So, another, continue ka na naman. Ganyan. Diba? Sa mga estudyante dyan na nagre-research. So, ngayon, alam na natin itong pag-insert ng bullet. Pwede natin palitan yung bullet. Ganyan natin. Palitan natin yung bullet ng, for example, yan. Ganyan. Palitan natin ng ganito. Ayan. And then, pwede rin naman sa number by numbering. Ganyan. Numbering tayo o letters. Ganyan. Palitan lang natin letters. Click lang natin itong sa gilid. Ganyan. Small letters. Ganyan. So, ngayon, dito tayo sa spacing. Kasi ito yung gamit na gamit Lalo sa mga estudyante yung gumagawa sila ng mga projects. Sa spacing tayo, guys. For example, sinabi ng teacher natin na gawa kayo ng projects, gawa kayo ng research. Yung spacing niya is 1. So ito, highlight. For example, yung spacing nito, highlight nyo lang. Kung paano nyo ipapalitan yung spacing. For example, highlight nyo. Ganyan. Punta lang kayo dito. Ayan, yung line spacing, paragraph spacing. Ganyan. Click nyo lang. Tapos kung anong sinabi ng teacher nyo, for example, 1, click nyo yung 1. Kung sinabi niyang 1.15 or 2, or kung hindi rin namang sinabi ng teacher nyo yung spacing, so kayo nang bahala. So, iwa 1 nyo, 1.5 to 2.0. So, ito yung parang standard niya yung 1.0. Ganyan. So, ngayon, ano yung purpose ng shading? Shading natin. So, yung shading natin, for example, pipili tayo ng kulay. Maraming mga kulay dito. Red, yellow, green. So, isi-shade niya yung parang highlight ng text. Ganyan. Isi-shade niya. Kasi yung cursor natin hanggang dito. Hanggang dito. So, kung saan siya magsisimula, yung cursor na yan, ganyan. For example, dito, hanggang dito, yun yung isi-shade niya. Isi-shade ng itong shading natin. So, ito. So, pwede rin kung tanggalin natin, color lang natin. So, ngayon itong, anong gamit nito, yung borders na to. So, for example, itong text na to, ibo-border natin. Ibo-border natin. Click lang natin. Meron siyang border sa top. Ganon. Or, pwede ring, for example, all borders natin. Yan. So, lahat ng every text na yan, malalagyan siya ng every sentence na ilalagay natin, meron siyang border. Yan. Yan. So, ganyan Every enter natin, pag saan napunta yung cursor, pagbaba natin, pag enter natin, meron na siyang agad-agad na border. So, ngayon, itong sa gilid na ito yung mga design ng text natin. Kung gusto natin ganito siya, gusto natin ganito, gusto natin ganyan, click lang natin ganyan. Or kung gusto natin, marami yan marami kang pagpipilian, ganyan, yung design niya. Pwede mo ring i-modify, right click mo lang, modify. Pwede ring modify yung design na yan, modify mo. Tapos yan, yung formatting niya, lagyan mo ng Algerian for example.
Tapos yung color niya, ito, navy blue. Tapos, okay. Tapos, click natin. Ganon. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay itong find. Find. Tapos, pwede nating advanced find to. Ganyan. Advanced finds to. For example, hanapin natin yung General Santos City. Type lang natin General, ganun. Pag-type ng General, hahanapin na yung General. Ayun, naka-highlight na yung General. Every time na may gagawin kayo sa Microsoft Word, lalo na pa mga importante na dapat, before kayo magsimula, save nyo muna agad. Save nyo muna, punta kayo sa File, Save As. Save As, example. Saan nyo isi-save? For example, yan, this PC kayo, naka Windows 10 ako eh. Tapos, punta kayo, for example, isi-save ko sa desktop ko. Yan. Lagyan mo lang ng file name ko, for example, tutorial. Tapos save. So, every time meron nakagawa kayo, may mga changes kayo na nagawa, ganyan, direct nyo lang i-save. Control S na lang kayo, Control S. Tapos, masisave na yan agad doon sa kung saan nyo sinave yung ginagawa nyong projects, yung ginagawa nyo. So, ganun lang guys. So, hanggang dito na lang muna sa video natin. So, I hope marami tayong natutunan sa araw na ito. At saka wag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Nang sa ganun, marami pa tayong ibang matututunan. So, nasa home tab pa lang po tayo. Meron pang insert, merong draw, design, layout, preferences, mailings, review, view, help. So, subscribe lang po tayo. Nang sa ganun, matututunan po natin lahat ng mga nasa tab na ito. At saka yung mga ribbons niya. So, maraming salamat!